Isabela Broadcast Center. Himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga proyektong nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan man panig ng mundo. Isabela Broadcast Center, delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado! Magandang hapon, Isabela, Lambak ng Cagayan at sa lahat ng mga nanonood saan mang lupalop ng mundo. Muli, nandito na naman tayo sa ating Isabela Broadcast Center. Sumasa inyo ang ating programang Isabela Connect dito. Ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. 2 araw na nga lang bago ang national and local elections at sa nalalapit na midterm election, ano-ano ba ang dapat natandaan ng bawat botante upang ang boto ay mapangalagaan o di kayo naman maprotektahan? Mapalad tayo mga ka-Isabelenyo sa pagkakataong ito dahil live mula rito sa Isabela Broadcast Center ang ating Provincial Election Supervisor ng Commission on Election dito ho sa Isabela Province, si Attorney Manuel Castillo Jr. Attorney, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Yes, magandang hapon, Ezekiel. Magandang hapon sa nag-aantabay dito sa iyong programa, dito sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon. Okay, una sa lahat, no, Attorney, maraming salamat sa pagpapaunlak ko sa aming hong imbitasyon para ikaw ho ay makasama ho namin dito ho sa ating hong programang Isabela Connect ka dito. And of course, sa ating hong mga viewers, so, Attorney, live ho tayo sa aming hong Facebook page, Facebook account, ang Isabela PIO. Kaya sa ating hong mga nanonood, kung may mga tanong ho kayo, kaugnay ho sa eleksyon, abay pwede ho yan, sasagutin ho yan ni Attorney Manuel Castillo Jr. Kung may mga tanong man, no, na ay hindi ho natin natanong na mga agam-agam ho ninyo, pwede ho ninyong i-comment sa atin hong live program sa ating hong Facebook account. Anyway, Attorney, ang pamahalang palalawigan through our broadcast center ay nakikiisa no, sa pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon at edukasyon sa mga botante upang matiyak na ang bawat isa ay makagawa ho ng matalinong pagpapasya sa darating na halalan. So kung pag-uusapan ho natin ito, Attorney, bago tayo dumako sa usapin kaugnay sa voting process, yung mga dapat malaman, mga do's and don'ts ng ating hong mga botante, kumustahin ko muna yung naging preparations ho ninyo with this midterm election. 2 araw na nga lang. Attorney, so far, kumusta ho naman? Well, alam mo, sa taga-panood, taga-pakinig, ay matagal tayo naghahanda para sa halalan na to. Hindi lang yan nag-umpisa doon sa filing ng candidacy, pero nag-umpisa yan nung registration. So, tuloy-tuloy ang aming paghahanda hanggang sa yung pagfa-file ng candidacy, pagsasanay ng mga ating mga deso technician para sa mga na nakakonsentrate sa ating automated counting machine, sa ating mga kasamahan na guro para sa kanilang paghahanda para matutunan nila kung paano yung bagong sistema na gagamitin ng bagong makina natin, hanggang sa mga kasamahan natin para sa paghahanda na sa mga kung ano yung mga bagong alituntunin para kung paano nila patunguhan o makitungo sa ating mga botante at sa kanilang mga kandidato, sa kanilang mga bayan. Oh, speaking of bagong makina, no, Yes. ito very recent lang ho ito, Attorney. Kamakailan isinagawa ho yung final testing and sealing ng automated counting machine o ACM. So ano po ba yung naging kabuang assessment ho na ito o resulta ho nito dito sa ating probinsya ng Isabela? Magandang katanungan, Kel. Pero bago ko sasabihin kung ano yung naging resulta, baka hindi alam ng mga ating kababayan kung ano nga ba yung final testing and sealing. Magandang ipaliwanag natin kung ano nga ba yun. Ang final testing and sealing ay ginaganap bago mag-eleksyon para yun ay ma-testing yung ating mga makina, may mga diagnostic na testing para malaman kung gumagana lahat. At saka, iba pa yung magpapaboto kami ng mga gamit yung official ballot actually para malaman kung tama nga ang gagawin dyan
boboto, and then titignan yung resulta na ibinigay ng makina, and then babasahin isa-isa yung manual, yung balot na finilapan ng ating botante. Then ikukumpara dun sa printed at dun sa mano-mano. So far, itong aking assessment. Naging successful naman. Bagamat merong konting sabi nating medyo pagkaantala kasi nga may mga configuration, mga USB configuration na hindi tugma. Isa yon. Pangalawa, napaka-unfortunate na may mga bayan tayo, kagaya sa Kawayan, na yung makina na gamit nila ay hindi para sa Barangay Daburab Kawayan. Kundi yung karton mismo para sa Barangay Daburab Kawayan. Pero nung binuksan yung karton and then nakita yung case ng ACM, para yun sa Narvacan, Ilocos Sur. Ganon din nangyari doon sa Santo Tomas. Hindi para sa barangay ng Santo Tomas, pero para sa isang barangay ng Quezon, Nueva Vizcaya. Pero nagawa na natin ang paraan yan. Nakipagpalitan na yung election officer ng Quezon at yung sa Santo Tomas. So kahapon, nag-final testing and sealing na sila. Yung sa Barangay Daburab naman, nag-meet halfway sila sa Maliko. And then sa ngayon, ginawa yung FTS, yun na lang nahuhuling FTS na gaganapin. Meron tayong mga defects na machine, pero kung titignan natin, dito sa ating lalawigan, meron tayong 1,671 na machines. Pero kung titignan natin, siguro may mga machine din na nag-back down, pero napalitan kagad kasi bawat bayan, meron tayong contingency machine. So, papalitan kagad. Pero kung susuma total natin, siguro mga 10 machine ang medyo nagka-problema. Pero sa kabuuan nito, wala pa siyang 1% dun sa 1,671. It's very, very good news yan. At sa ngayon, nakatapos na ating final testing sealing, ibinalik na dun sa mga boxes, nakapag-selyado ulit, ready na tayo para sa May 12 na election. Nabanggit yung I'm about to ask ho sana kung ito sana hindi naman ho mangyari ato Yes. kapag nandyan na ho yung botohan, nagkaroon ho ng technical problem with the ACM. Yes. So may it's good to hear na may contingency naman pala, may papalit ka. Yes, tama. Ang contingency is hindi lang bawat bayan meron eh. Okay. Depende yan kung gaano karami yung presinto mo. So meron sa Kawayan, meron silang 17 na contingency machine. Siyempre sa Dinapige, dahil napakaliit, isa lang yung contingency machine. Pero ganun pa man, base dun sa resulta ng FTS, mukhang napakaganda ng pangitain natin para maging yung ating suliranin pagdating sa halalan at patungkol sa makina ay medyo very, very minimal ang ating. Let's be optimistic, no? Yes. Sa bagay ho na yan. Yes. Anyway, attorney, kapag ba automated counting machine, usually kasi kapag nandyan na ho yung pagpapakan, dinemo ho ninyo yan dito sa pamalang palalawin ng Isabela, no? Tama. Usually kasi may certain problem. Is it the ACM or yung official ballot? Yung niluluwal, kumbaga, no, yung mga official ballot. Ano po ba yung nagiging reason base sa resulta ng findings ninyo? Yes, tama. Meron nga minsan na kapag pinasok mo, ibinabalik, hindi binabasa. Pero ano nga yung contingency natin? Ipasok mo lang ng siguro mga 2-3 beses pa. Ano nga ba yung dahilan? Maaring yung pagpasok nung botante doon sa balota ay hindi diretso. So medyo paling ng konti. Alam mo, napaka-sensitive kasi ng makina. Konting paling lang, medyo iluluwa na yan. And then, ikalawa, isa nga, dapat bago nga mahawakan ng ating botante, yung balota is, yun nga, tignan niya yung kabuong balota kung merong marka o anuman. Kasi isang dahilan yun para iluwa. Ang dami kasing dahilan. Depende kung ano yung lalabas doon sa screen. Pwedeng rejected ballot, reinsert. Mga ganon. Meron din naman, pero siguro ito hindi naman mangyayari. Ito, kunwari, this ballot has been previously scanned. Ibig sabihin, nabasa na, naipasok na yan, and then ipinapasok ulit. Pero yun nga, ang contingency ng nakapaloob dun sa ating panuntunan ay dapat ipasok uli. Siguro kung una, ito yung and then pwedeng balik na din natin. And then,
Doon sa kabilang side naman, hanggang mabasa. Pero ang experience namin dito sa ating bagong makina, kasi nga, sabi mo, nag-demo kami, December hanggang January. So far, wala naman ako na-encounter na problema at hindi rin nag-back down. Walang isang machine na nag-back down. At bukod pa dyan, nung nagkaroon kami ng training ng mga teachers, yan, maghapon na naka-on yung machine, maghapon na tinetesting, hindi ako nagkaroon ng problema sa mga makina natin. Okay. Anyway, sige, dito ho tayo, attorney, no. Ito yung mga frequent na nangyayari kapag nandiyan ho yung halalan. And of course, mga tanong na rin. Pero bago ho yan, nabanggit ho ninyo, may factor din kung bakit niluluwal yung proper shading. Malaking factor ho ba yun kung bakit para malaman o paano ba yung proper shading para naman mabilang naman yung boto at hindi masayang. Tama. Actually, ang threshold na sinasabi natin ay doon sa bilog, kapag na-shadean mo ng 25%, ay siguro rin babasahin na ng makina yan. Kaya lang, hindi namin in-encourage yun. Ang sinasabi namin ay dapat i-shade mo ng buo. Para ba sigurado tayong talagang yun yung boto mo at yun ang babasahin. Pangalawa, kung sakaling nagkaroon ng protesta at ang shade lang ay kokonti, issue yun. Kumbaga, kung yung makina, binasa ng makina yung konting shade, pero baka pwedeng i-argue ng kabilang partido na dapat hindi yan babasahin. So, mas magandang i-shade natin. And then, isa lang napansin din namin. Siguro, kapag tayo bumoboto, at nasabihan din namin mga guro natin, kapag na-shade mo yon, maghintay ka lang ng ilang segundo para matuyo. Kasi, kapag ipinasok mo yung balota at medyo hindi patuyo yung ink, ay baka magka-problema dun sa scanning. So, pero kung titignan naman natin sa dami ng nakapila dyan, baka pagdating nung butante dun sa makina ay maaring tuyo na yun. Dito sa official ballot ho natin, I don't know if very sensitive ba? Yung palang pwede bang syempre maraming mga nanonood. Ayan. Pinakita ho natin kanina, attorney, yung proper way ng shading. Ayan ho, sa ating screen sa mga nanonood. Ganyan, mula ho yan sa Commission on Election. Maraming salamat sa COMELEC for showing that, no? Anyway, attorney, yung pong yung may certain ho ba na yung gagamiting pang shade? Or ino-obliga ba natin yung mga botante or ipo-provide ng COMELEC? Actually, nung nagbukas kami, nagpunta rin ako ng final testing and sealing sa Bemang Bayan. Nung pagbukas yung mga kami, meron siyang nakalagay ng marking pen. Isang box yun, ang laman nun is 20. Kaya lang, siyempre, baka makaligtaan ng mga teachers natin, baka maiuwi ng mga ating kasamahan. Pero wag mag-alala. Meron naman tayong contingency measure ulit. Kung sakasakaling inuwi lahat ng botante, pwede tayong gumamit ng ballpen. Pero ang gagamitin lang na ballpen ay dapat hindi pula. So, pwedeng itim, pwedeng blue. Mababasa yan. So, basta ang importante lang is ma-shade ng buo. Ngayon, meron ding nag-aalala, siguro isingit ko na rin. Sir, baka naman yung pag-shade mo, paano pag tumagos doon sa kabilang side? Hindi ko yan. Walang problema yan. Kasi kung titignan mo sisilipin mo yung balota, kapag sinyedan mo dun sa harapan, yung sa kabila, wala siyang katapat na bilog. So, hindi yan makaka-apekto. So, it's good na sabihin na kahit na wala nang dalang mga ballpen o kung ano yung mga botante. Anyway, kasi dapat yun yung kinakailangan talagang intindihin ng ating mga kababayan. Attorney, may mga kinakailangan bang dalhin aside dun sa, at least nasagot na yung ballpen, na mga dalhin pa yung mga botante. Kasi meron pong fake news na lumabas na kinakailangan na national ID daw. Nagulat ho ako na ko national ID. At syempre yung tamang oras, attorney, ng pagboto kasi dami hong mahilig pa rin sa last minute. Tama ka dyan. Magandang tanong yung una. Kailangan ba ng ID? Ang general rule natin is hindi na kailangan kasi yung bagong listahan natin ngayon, kasi di ba yung dalawang listahan natin, isang listahan nandun sa labas ng classroom at isang listahan na nandun sa teachers.
dalawang listahan yan, may picture na at colored pa. Nakita ko na yan, kitang-kita ang mukha. Kasi ang general yan, kapag hindi kinwestiyon ang iyong pagkakilanlan, hindi ka dapat mag-present ng ID. Pero kung yung watcher ay nag-alinlangan, sandali, hindi to si Juan de la Cruz, taga dito sa barangay Sentro, mukhang hindi ko siya kilala ko lang ng tao. Ma'am, pwede ko bang i-challenge yan? Hindi ko siya kilala. Mukhang hindi siya si Mr. De La Cruz. That's the only time na pwedeng maglabas ng ID si botante. Oh. Ayan. So, yan po maliwanag yan. Hindi nyo kailangan magdala ng ID. Pero kung meron kang ID, hindi naman masama na magdala. Pero hindi kayo obligado na magpakita ng ID. Okay. Doon naman tayo sa Yung tamang oras. Tamang oras, okay. Well, medyo napakagandang tanong. Kasi kapag automated election, ang ating oras ng botohan is mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng hapon. Hindi katulad sa barangay election na alas 8 hanggang alas 3. Dahil automated nga tayo at napakaraming botante sa isang clustered precinct. So, ginagawa ng 7 to 7. But there's more, ika nga. Meron tayong maagang pagboboto. Yung alas 5 hanggang alas 7. Etong alas 5 hanggang alas 7 ay talagang nakadedicate yan, exclusive. Sa unang-una, sa mga senior citizen, sa mga persons with disability, at saka yung mga pregnant women. Bakit nga ba kailangan kailangan i-grab yung opportunity mo doon kagaya ng mga senior citizen? Alam naman natin na unang-una maaga silang magising. So, bumoto na sila. Pangalawa, dahil nga kung 7 to 7, although priority sila, kuminsan nakakaantala yan sa pagboto. Pangatlo, dahil sa init ng panahon, baka naman ma-stroke sila father, sila mother. So, yun nga. So, maganda na i-take advantage nila. Yung person with disability, syempre, may dalawang klase rin tayong persons with disability, yung mga unang teen mo pa lang. Ayan na, persons with disability. Yung iba naman, nakatago, pero meron silang ID. At syempre, pangatlo, yung pregnant women. Ang problema dito, Ezekiel, pag sinabi mong pregnant women, sir, dapat ba malaki yung tiyan? Walang sinabi. Basta pregnant women. Meron kasi yung Yes. Yun lang. Pregnant women, walang qualifications. So, sinabi, pregnant women. Pero sana yung ating mga kababaihan, maging, hindi naman sana, sabihin naman nila katotoong kalagayan ng kanilang pagbubuntis. Meron kasi yung sorry to say this, hindi naman buntis pero tulad ko. na medyo delayed lang, pwede na buntis na. yung malaki yung tiyan talaga, no? Pero attorney, ang mahalagang malaman ay yung talagang oras kung kailan ho magsasara yung mga presinto. Kasi ang dami ho mga mahilig din sa last minute. Yes, ngayon nga hindi ko alam kung ba't hindi natin naalis yan. Pero ganun pa man, yung last minute na pagboboto, meron din tayong contingency dyan. Kunwari, alas 7, pagdating ng 6:45, nakita nung teacher, marami pang nakapila. So, titignan niya within the vicinity, 30 meters within the vicinity, titignan niya, sige, kukunin ko yung pangalan nyo, kukunin yan, ililista niyan. Dun sa pagkakasunod-sunod, dun sa pila. And then, kapag dating ng wala ng tao dun sa kanyang presinto, isa-isa na lang tatawagin yan ng 3 beses. Now, pag tinawag kang 3 beses, nandun ka, walang problema, pasok ka. Pero pag tinawag ka ng 3 beses, wala ka, hindi ka na makakaboto. Susunod na yan. Okay. Attorney, no, speaking of ito hong yung botohan, paano ho yung mga taong hindi ho kabilang sa sa exclusive lang na early voting hours ho natin, tulad ko, medyo mahina na yung paningin. Hindi ko makita. Pwede ba, sino-sino ho ba yung pwedeng mag-assist sa akin? Okay. Marami rin nagtanong sa akin yan. So, yan yung may siguro medyo mahinang pandinig, meron pa yung nanginginig pa magsulat. Opo. So, sino ka ba pwede mag-assist? Unang-una, yung kasama nila sa bahay na pinagkakatiwalaan nila. Kailangan ba nila mag-provide na proof? Hindi na. Unang-una, kapag very evident naman sa physical feature niya, kung makikita, ma-assess naman ng teacher, nanginginig,
hindi na kailangan ng proof. Pero doon kasi sa aming registration system, kung ikaw ay may kapansanan na hindi nakikita sa kanyang panlabas, dapat i-declare mo doon sa iyong registration para makikita ng teacher, uy, eto mukhang may kapansanan to, dapat kailangan niya ng assistor. Yung assistor attorney, kailangan ba na patunay na immediate family niya ito? Okay. The fact na dinala niya yan, na person with na kasama niya sa household at pinagkakataon na, irespeto natin yung decision niya. At kung kaya kunwari kamag-anak niya within the certain degree, kasama rin yon. At kung wala talaga, pwede yung mga teachers natin. Okay. Oo. Sige. Anyway, pagbukas pa lang ho ng presinto, attorney, dami hong mga maririnig tayo. Saan na yung pangalan ko? Bakit wala? So usually, yan ho yung madalas, no? Tama, na nagiging tama. problema. So ano po yung mga parameters na inahihan daw ninyo para nang sa ganun makita kung wala man, malaman kung saan presinto yung mga botante? Unang-una may 3 paraan yan. Ngayon pa lang, pwede na silang pumunta doon sa aming website, comelec.gov.ph. Makikita doon sa unang-unang page na yon, nandun yung Comelec Precinct Finder. Precinct Finder. So pag i-click mo yon, dapat matandaan natin kung ano yung ginamit natin, pangalan, apelyido nung tayo nagparehistro. Makikita. Pangalawa, may lumabas recently na QR code. I-scan mo lang yan, pupunta ka ulit doon sa Precinct Finder. Okay. Ngayon, kung wala ka talagang internet connection, wala whatsoever, punta ka ngayon sa ating local election officer. Tanungin mo kung ano yung presinto mo. At bago ko makalimutan, sa ngayon kasi, yung sa aming mga local offices, nagdi-distribute sila ng voters information sheet. Hindi ko alam kung nakatanggap ka na. Pero yun isang sheet, nandun yung pangalan mo, nandun yung presinto mo, kung anong barangay at anong voting center. Andun na rin kung sino yung mga local candidates, sino pwede mong iboto. Pang-4 yun. Pang-5, eto talagang last na to. In partnership with the PPCRV at sa ating mga DESO, yung mga principal doon, may establishment na Voters Assistance Desk. So talagang hindi mo nakita yon, pwede kang magtanong doon. Oo. Okay. Anyway, naipakita ho natin kanina yung tinatawag ho nating Comelec Precinct Finder. Ayan. Sa mga nanonood ho ngayon, pwede mo nang i-check, nandun din yung polling precinct, kung saan babanda, anong number. So, tulad ng naipapakita sa ating screen ho sa ngayon, search lamang ho ninyo ang Comelec Precinct Finder. And again, thank you for that sa ating Comelec. Talagang naipo-provide para wala na hong rason na hindi humahanap ang pangalan. Anyway, attorney, kung wala naman talaga, pero tiwala yung botante na, hindi kasi bumoto naman ako, hindi naman ako lumagpas sa pag-vote, ano daw ho yung pwedeng paraan, attorney? Okay. Ganito yan. Alam nyo, marami yung karanasan dyan na sinasabi nung election officer pala ako, hindi, bumoto, ganito. Pero may dalawang rason kasi. Unang-una, yun nga sinabi mo na hindi siya bumoto pala ng dalawang sunod na eleksyon. So, 2022, tsaka nung 2023 barangay election. Kung minsan kasi nakakalimutan. O kaya kung minsan, nakalimutan nila. Kung meron, nag-rehistrado siya ng Ilagan. And then sabi niya, nakatira naman ako sa Santiago. So, nagpunta siya sa local election officer, pero ang in-applyan niya is hindi transfer. Nag-file siya ng new registration. Ano mangyayari doon? Kung transfer kasi, malilipat siya sa Santiago, doon sa bago niya. Pero pag registration, hindi siya malilipat. Kung hindi, makakancel yung bago niya, matitira yung luma niya doon sa Ilagan. So, kaya yun, siguro, nag-registro ako, ganito. Yung pala, registration, yung in-applyan niya, natanggal yung bago. Na-retain yung luma. So, mga ganong sitwasyon. At least maliwanag ho yan, attorney. Ito, ang sabi ho nila, Ezekiel, tanungin mo naman kung ano. Pwede daw ho ba yung proxy like si Juan de la Cruz? Na-aksidente. Wag naman sana. Nagkasakit or
may pinuntahan na very important no na matters. So, pwede daw ba 'yun, attorney? Okay. Ang proxy voting, hindi pwede. Available lang yan doon sa mga corporate lang yan. Pero dito sa ating halalan, yung karapatan ng pagboboto ay napaka-personal yan. Oh. Hindi mo pwedeng ipasa sa kabila maski na may special power of attorney pa hindi pwede. Kasi personal choice yan. So hindi mo pwedeng ipasa yan. Guaranteed yan by the Constitution. Okay, at least malinaw ha. Wag na ho kayong umasa. Dagdag ko lang, Oh, Kel. ano? Dagdag ko lang. Ayan yan. Kasi ano yan. Pero kapag bumoto ka in the name of another person, criminal offense yun. Election nako, offense yun. oo. Oo. Ano yung mga kakaharapin ho nila, attorney, just in case? Kung sakaling criminal Oo, election anong mga offense. Simple sanction? lang naman. Ano po Simple lang naman. Unang-una, makukulong ka lang naman ng mula 1 taon hanggang sa 6 na taon. Depende yan sa judge kung anong sasabihin niya. Pero ang problema dyan dahil kasi ang karaniwang criminal offense kapag sinabi mong hindi lumagpas ng pagkakulong na 6 na taon, pwede kang mag-probation. Kaya lang, dito sa election offense, wala kang probation. Unang-una yon. Pangalawa, paano kapag ikaw ay merong pangarap na maging isang public servant? Election man or by appointment, sorry, hindi ka na-qualified once na convicted ka ng election offense. Pangatlo, kung ikaw ay botante, talagang mawawala sa'yo yung karapatan na bumoto. Oo, nako, kaya kinakailangan sumunod ho tayo sa batas, di ba? Na umiiral ho dito sa ating bansang Pilipinas. Sa panahon ngayon, attorney, marami na ho yung mahilig sa selfie. Okay. Di ba? Aside sa kuko na for sure magte-trending na naman ho yan by Monday. Nandyan ho kasi yung gusto nilang picturean yung mga balota ho nila. Pwede daw ho ba yun? And one thing more, no, attorney, just to add na rin, para na rin matagal yung agam-agam ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga tabi-tabi po, no? Yung mga bumibili ng boto, sasabihin nila na, alam namin kung sino ang iboboto niyo, masisilip namin yan. Totoo ba na nakikita ng iba kung sino ang binoto ni Juan de la Cruz? Okay, ganito yan. Unang-una sa unang katanungan. Ano yung unang katanungan? Oo, yung pipicturan mo ng balota. Picturan. Sorry. Ang dami kong... Pero yung pipicturan, ayan yung unang bawal na bawal. Hindi pa automated ang eleksyon. Bawal na. Bawal na yan. Bawal mo nung yung sulat-sulat pa lang. Hindi mo pwedeng i-carbon paper yan. So, hindi pwede. So, yun. Unang-una. Yung sa vote buying naman. So, yan. Alam mo, napakalaking problema nga nito. Kaya lang, yung transaction kasi ng vote buying and vote selling sa ating batas ay parehong pinaparusahan yan. Dahil pinaparusahan yan, napaka-secretive yung kanilang transaction. Pero ganun pa man, yung vote buying is an election offense ay hindi po dapat natin ginagawa. Masisilip ba? Kunwari, assuming na tinanggap natin. Sabi nga ng iba, tanggapin mo lang pero iboto mo pa rin kung sino yung gusto mo. Masisilip mo ba? Naku po. Walang paraan. Unless ikaw mismong gagawa ng paraan para ipasilip mo. Oo. Yan. Pero ito nga, yung napansin natin sa ating makina, napakalaki kasi ng screen nun. Ngayon kung hindi, kasi pag bumoto ka nun, lalabas yung kung ano yung balota mo doon. So, masisilip talaga. Pero kung yan is papasilip mo. Pero pag hindi mo papasilip, talagang hindi rin naman makikita. Sagrado pa rin ang iyong botante. Oo. Yung boto pala. So, no worries ha. Yung sasabihin, alam namin kung sino iboboto mo, wag ho kayong maniwala. Only yung ACM lang. Yung nakakasilip po talaga kung sino ang mga ibinoto ho ninyo. And of course, yung iwasan na rin, attorney, yung kodigo, something like that, yung susulat sa mga papel. Baka kasi mahulog. Hindi, there are both ways na yung kodigo pero pwede yan inaalaw po. Yes. Okay. Pero yun nga lang, syempre, it has an evil side and it has a good side. Yes. Kapag sinabi mo good side, mapapadali yung pagboto mo. So, pagpasok mo doon, alam mo na yung number mo, shade, alis ka kagad. Yung evil side naman is kung meron kang bad intention na, ito yung iboboto ko, ipapakita ko sa'yo, ito yung promise ko. Yan. So, sana huwag natin gamitin yon. Kasi, syempre,
kung gagamitin natin yun sa kasamaan, baka pagdating ng araw, pagbawal na rin yung kodigo. Mahihirapan tayo. Okay. Natapos po tayo, attorney, no, sa botohan, kumbaga, mga tanong. During election day, ano ho yung mahigpit na tinututukan ho ng COMELEC together with the PNP, of course, within yung premises ho ng mga polling precincts ho natin? Okay. Siyempre, ang unang-una nating tinitignan dyan is unang-una, hindi lang yung safety ng voting center, pero yung kaligtasan ng lahat ng botante. Alam nyo, kapag punta ka kasi sa isang voting center, naku, parang piyesta yan, ang dami-dami yan. So, bukod sa pinoprotektahan natin yung proseso, pinoprotektahan din natin pinoprotektahan din yung ating mga kababayan na bumoboto at yung naghihintay. So, kaya nga katuwang natin yung AFP kung sa malalayang lugar at saka yung mga PNP kung nandito lang sa kabayanan. Speaking of malalayong lugar, attorney, Yes. nandyan din ho yung mga OFWs ho natin, yung mga bagong lipad. Sasabihin nila, uy, paano naman yun? Gusto kong bumoto. Saan kami boboto? Okay. Meron kasi tayong overseas voting system. So, kung nakalipad na sila at noong kasagsagan ng rehisto, nakapagparehistro sila bilang overseas voter, malamang nauna na silang bumoto. Ang pinopromote is yung internet voting. So, yun. Ngayon, paano kapag, kasi meron din kaming talaan kung sino yung mga botante na nasa ibang bansa. So, kapag nasa ibang bansa ka, medyo wala ka na, ma-annotate ka sa listahan. So, malamang hindi ka na makaboto pagdating dito sa bansa natin kung nakapagtala ka dun sa ibang bansa na overseas voter ka. Doon sa social media, may pre-enrollment, something like that na ano? Medyo hindi ko kasi gamay kung paano yung proseso nung ating overseas voting. So medyo hindi ako makapag-comment dyan kasi wala akong experience. Anyway, just visit na lang Yes. yung COMELEC website po ninyo. Okay, sige. Attorney, madagdag ko pala yung pamimigay usually ng mga polyetos sa mga bawal na. And of course, yung campaign period mag-e-end. Atong Sabado. Bukas. Bukas, last na yan. Hanggang alas 12 ng gabi. So, bawal. Pwedeng magsumbong kung sinong mga makakita. Ang problema ito. Katotohanan to, real talk na lang tayo. Mula nung ako'y naging election officer, at nakasanayan ko na rin bumisita sa ating mga presinto, may namimigay. Ang problema, yung mga bata, ang ginagamit para mamigay. So, nung ginagawa ko doon, pinapakiusapan ko lang yung mga bata at pulis na, bawal yan. Iko-confiscate namin yan. Maglaro na lang kayo sa iba. Wag na lang. Sa ating mga kandidato naman, wag naman nating samantalahin. Yung kawalang muwang ng mga bata na hindi naman nila alam na bawal yun. Basta sinabi mo, bigyan kita ng ganito, magbigay ka. So, hindi na alam yun. Huwag na nating idamay sila. Okay. Anyway, attorney, base sa obserbasyon ko sa ating live feed ngayon sa ating social media, walang nagtanong. So, ibig sabihin na naging malinaw na, naging klaro. Sana nga. Paulit-ulit ho yung paalala ho ninyo. At thank you yung nag-appreciate ho kanina. May isa ho tayong viewer na nagpasalamat ho sa pamalampalalawigan ng Isabela, and of course sa COMELEC dito ho sa Isabela sa pagbibigay linaw, sa pagbibigay ho natin ng mga tamang mga impormasyon, yung mga dapat na gawin, mga do's and don'ts, kaugnay ho dito sa araw ho mismo ng halalan. Anyway, attorney, mensahe ho ninyo sa atin ho mga kababayan na mga nanonood ho sa mga oras ho na ito. Okay, ngayon is May 9. Ilang tulog na lang. Sabi nila, attorney, matulog ka naman. Kasi baka naman may stress ka. Ako nakakatulog ko. Alam ko meron mga hindi nakakatulog dyan. Sino mga kandidato? Kinakabahan yan. Pero ganun pa man, syempre, ang palagi kong pinapalala sa ating mga botante, ang halalan ay isang exercise of right lang yan. Huwag natin personalin yan. Alam nyo, hindi ko maintindihan dahilan. Yung mga supporters ang may init.
Pagdating ng pagkatapos ng halalan, isang event lang yan, sa isang lugyugto lang yan ng ating buhay, ng society. Pagkatapos niyan, kung sinong manalo, siyempre respeto natin yung desisyon ng karamihan. At siguro, kung sino man ang nahalal, siguro suportahan na lang natin. Yan. Ngayon, palalo ko naman sa ating mga kababayan, mga botante, sabi ko nga, meron naman tayong paraan kung paano makita kung saan kay botante. So, alam niyo yun, yung 4 na paraan. Pero, meron pa ako isang palala na isa. Kung sila ay malapit dun sa voting center at nalaman na nila kung anong presinto sila, maganda siguro bisitahin nila para pagdating sa botohan, lalong-lalo kapag dun sa isang barangay sa isang school na napakaraming presinto niyan, baka malito kayo. Mas maganda kung ma-survey na, and then pagpunta ng election, tuloy-tuloy ka na doon. Napakalaking bagay. No? Pwede na nilang i-check. Yes, tuloy-tuloy na yun. Nandun naman, nag-prepare na yung mga teachers natin. Meron na yan. At may sigurado ko, meron na silang plano kung saan yun. Okay, with that, no, maraming salamat, Attorney Manuel Castillo Jr. Yes. Napakalaking bagay ho, no, yung pagpunta ho ninyo dito ho sa Isabela Broadcast Center. Maraming para ho salamat. malinawan, masagot yung mga agam-agam, most frequent na question. So, katanungan ng ating mga kababayan. Anyway, mga ka-Isabelenyo and attorney, sabi nga ho namin, kaisa ang pamalang palalawigan ng Isabela sa paghihikayat sa lahat ng mga mamamayan na gamitin ang ating karapatang bumoto ng may pananagutan at pagmamalasakit sa kinabukasan ng ating bansa. Sa araw nga ng Lunes, Mayo 12, 2025, ang pagkakataon upang ipahayag ang ating pananaw at makibahagi sa pagpili ng mga lider na magsisilbi sa ating bayan. Dito na nagtatapos ang isa na namang edisyon ng ating programang Isabela Connect Ka Dito. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. Abangan ang susunod na episode tuwing Martes at Biyernes sa parehong oras at parehong programa. Huwag din kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, para manatiling updated sa mga kaganapan at mahalagang impormasyon. Sa ngalan ng aming Provincial Information Officer na si Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing, etam nga na. Attorney, maraming salamat. Maraming salamat. Isabela Broadcast Center. Himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga proyektong nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan man panig ng mundo.